Okay. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Pwede ba natin batiin yung katabi natin? Good morning. Okay. So welcome po ang lahat sa ating worship today. Lalo na yung mga members natin na nasa online. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Sunday worship ngayong araw na to. So last time, we talk about money. No? We debunked top 3 myths about money. Today, we will talk about prosperity. Okay, okay ba yun sa inyo? Mag-uusapan natin ang prosperity. No? Isa to sa mga paborito ng mga Christian pag-usapan, no? Prosperity. Pag narinig nyo salitang prosperity, anong verse ang pumapasok sa isip nyo? Verse about prosperity. Huh? Our message this morning will be taken from one of the most popular verses in the Bible, Jeremiah 29:11. Okay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. No? Meron pong word dyan na prosper. No? The Lord plans to prosper us. So definitely all of us want to prosper. We want to flourish. We desire to bloom, and we love to be well off. No? Gusto natin, wala tayong problema dyan. No? Gusto nating umasenso sa buhay. Gusto natin mag-boom yung business natin. Gusto natin gumanda yung career natin. Yung mga nagtatrabaho, gusto ma-promote. Yung iba, gustong madagdagan yung mga savings natin sa bangko. Gustong magkaroon ng bahay na maganda at iba pa. No? In short, gusto natin mag-prosper. No? Tulad ng sinabi ko last time, hindi po ito masama. Hindi rin po itong kasalanan na mag-desire tayo ng prosperity na katulad nito. Subalit, ang tanong mga kapatid, ito ba ang ibig sabihin ng promise ni Lord na I will prosper you? Tingin nyo. Ang prosper ba na binanggit dyan sa verse is about material? Ang prosper ba na tinutukoy na promise ni Lord is about financial prosperity? Prosperity? Hirapan ako mag-pronounce. No? Financial prosperity ba ang promise ni Lord sa Israelites at sa ating lahat na mga believers? Brothers and sisters, it is true that God intends to prosper us, all of us. But let us bear in our minds that wealth is only one area of prosperity. Prosperity is not only about finances. Prosperity is not only about material possessions. Think about that there is a type of prosperity that is far more important in God's eye. At ito po ang pag-uusapan natin. Pag-aaralan natin ang verse na yan at aalamin natin kung ano bang klaseng prosperity ang gusto ni Lord na ma-experience natin. No? Take note. Klase ng prosperity na plano ni Lord sa ating lahat na kailangan ng prosperity na to ma-experience natin. Ang type na prosperity na to. At ang title ng ang message natin is Promise. Kung merong promise land, merong promise prosperity.
No, meron pa yung peso sign. No? Kasi pag prosperity talagang pera-pera. Pero tignan natin kung yan ba talaga yung meaning ng verse. No? So ngayong umaga, magbibigay po ako ng 3 assets o 3 possessions o 3 belongings na dapat po maangkin natin, no? Dapat po ma-acquire natin. No? 3 bagay dahil ito po ang totoong prosperity. Itong 3 bagay na to na dapat nasa atin. Asset natin. Dapat possession natin sa mga oras na to. So, tignan po natin, syempre, bago natin maintindihan, tignan natin yung sunod na verse. Verse 12. Then, you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. What can we observe from the verse? The verse talks about Israel calling God as their father. And God answering Israelites as His children. Okay? So makikita natin na ang verse, it talks about relationship. Relasyon po. No? Relasyon ang pinag-uusapan. And we could say that this is about some kind of privilege po kung meron po tayong relasyon sa Panginoon. At hindi lang po basta-bastang privilege. First possession, God wants to prosper His children by having precious privilege. Ito po dapat na nasa atin. Belonging. Meron tayong privilege. No? Sa totoo lang, kung ang isang tao maraming pera, marami ring privilege. Privileges. So, basta marami po tayong privileges. Marami po tayong resources, marami po tayong options, marami pong opportunities, maraming connection. Isang tawag lang kay mayor, kay kapitan, kay general, no? May connection. May power. May influence. May privilege. Subalit, mga kapatid, merong mas magandang privilege na gustong ma-experience natin. Gusto ni Lord na ma-experience natin. At hindi po ito basta-bastang privilege ang gustong ibigay ni Lord. It is a precious privilege. Gusto ni Lord na ma-enjoy natin ang buhay natin bilang anak niya. At gusto ni Lord ma-enjoy natin ang buhay kasama natin si Lord as our Father, Ama. So, napakagandang privilege po. Gusto niyang mag-prosper tayo sa ating relasyon sa Kanya. No, yung relasyon natin sa Panginoon, yan po ang dapat nagpa-prosper. Kung titingnan po natin yung chapter 29, yung verse, Jeremiah 29, yung context po ng verse na yan, ang chapter 29 po ay isinulat ni Jeremiah para sa Israelites na na-exile. Intindihan na po natin siguro yung exile, itinapon sa isang malayong lugar. Doon po sa mga teacher, meron po akong tanong. Paano po na-exile si Jose Rizal sa sarili niyang lugar, dapitan? Pwede bang matawag yun na exile? Basta ma-exile ka, foreign land. Yun ang personal na pagkaintindi ko. So ang mga Israelites na-exile sa mga panahon na to. Nung sinulat ni Jeremiah ang verse na yan, nasa exile. Ano bang noun ng exile? Okay. So sa mga panahong ito, mga kapatid, dahil ang mga Israelites ay nasa exile, ang mga anak ng Diyos ay naghihirap. Wala po silang mga ari-arian ang mga anak ng Diyos. Kung uso pa yung cellphone sa time nila, siguro yung mga Israelites walang cellphone, walang mga motor, walang sariling bahay,
walang pinagkakakitaan, walang negosyo, no? Walang sweldo, walang privileges, walang connection, walang power, walang influence, walang pera, walang security, wala sa sariling lugar dahil na-exile. Yan po yung context. Ironically, brothers and sisters, with this kind of scenario, the Lord promised them, saying, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you." So, makakapagtanong tayo, nasaan ang magandang plano ni Lord? Nasaan ang prosperity? Nasaan? Anong klaseng prosperity yan, Lord? Nandito kami, naghihirap. Kung pwede pa nating sabihin, yung experience ng mga believers that time is parang mga alipin sa gigilid. Kawawa. Pero the Lord is saying them, the Lord promised them, I will prosper you. Ano pong ibig sabihin ni Lord? Mga kapatid, ang totoong prosperity ay hindi po nakikita sa sitwasyon. Ang prosperity ay nandyan po sa ating relasyon sa Panginoon. Anak ka ni Lord at ama mo si God. Ang prosperity wala sa sitwasyon dahil nandyan po yan sa matibay, malalim, at matatag na relasyon natin sa Panginoon. Yan ang tunay na prosperity. Kinikilala mong ama si Lord at itinuturing kang anak ni Lord. Merong privilege, merong relasyon. Naging nakaantabay, nakabantay si Lord sa iyo, makikinig, tutugon sa iyong mga daing. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Napakagandang privilege, Panginoon, mga kapatid. Hindi basta-bastang privilege. Anytime, anywhere, anything. Nahingi nyo sa Panginoon, the Lord is listening. The Lord is watching. No? I will listen to you. Kaya nga mga kapatid, kung gusto po natin ng totoong prosperity sa buhay, yung totoong privilege na tinatawag, kung gusto po natin ng maraming opportunity sa buhay, kung gusto po natin magtagumpay sa laban ng ating buhay, kung gusto po natin ng matibay na backer, kung gusto natin ng security, pagyamanin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Pagyamanin natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Kailangan natin mag-invest ng time kay Lord. Kailangan natin mag-spend ng time kay Lord. Yung iba sa atin dyan siguro, sobrang busy na sa work. Halos wala nang pahinga. 6 hours na lang yung tulog. Late matulog, maagang gumising, full-time na, overtime pa sa work. Sobrang determinado sa ating mga business. Wala pong masama. Hindi po masama mag-aspire ng material possession. Hindi po masama mag-aspire na umasenso tayo sa buhay. Pero sana mga kapatid, makiayon tayo sa plano na Lord na gusto niya rin tayong maging mayaman sa ating relasyon sa Kanya. No? Gusto ni Lord na maging busy rin tayo sa pananalangin. Full time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon ng Bible. At determinado rin sa pag-worship every Sunday. Minsan nakakalungkot mga kapatid, may mga ibang Christian, pati linggo ginagamit sa sidelines. Okay, sidelines po yung pinag-uusapan natin ha. Rumaraket pa. Additional income, okay, very good, nice.
additional na kita. Pero, musta ang relasyon sa Panginoon? Nalulugi. Dahil hindi na kontento sa 6 na araw, pati yung linggo gagamitin. No? Minsan, yung iba hindi nakakapagsimba. Sobrang babaw lang ng rason. Ano bang pinakamababaw na rason pag hindi nakakapagsimba pag linggo? Naglalaba. No? Hindi rin natin maintindihan kung bakit pag Sunday ang sarap maglaba. Pupunta ka na sa may CR, dala mo na yung tuwalya mo para magsimba, nakita mo yung labada, ang dami. Laba na lang ako. Tapos nakita mo yung CR, marumi rin. Nilinisan mo na hanggang sa nag-general cleaning ka na pag Sunday. Hindi na nakapagsimba. Mga kapatid, pagyamanin po natin ating relasyon sa Panginoon. Ibigay po natin yung worship natin every Sunday. Yung iba naman, hindi po nakakapagsimba dahil nagkakasakit. Nagkakasakit. Alam nyo kung ano yung madalas na sakit na dumadapo sa Christian kada Sunday? Ito po yung tinatawag na morbus sabbaticus. Narinig yun yan? Morbus sabbaticus. So itong sakit na to, unique po itong sakit na to kasi Sunday lang po siya umaatake, sabbaticus. At unique rin po ito dahil Christian lang yung dinadapuan nito, sakit na to. Hindi po ito dumadapo sa mga unbelievers. Pati mga doctors hindi po maintindihan tong sakit na to. Ang sintomas po ng morbus sabbaticus, yung pong medyo nahihilo ka, sumasakit yung ulo mo, nanghihina ka, no? At merong oras yung atake niyan, between 9 o'clock hanggang 12 ng tanghali. Tapos pag alas 12, nakakapagtaka, babalik na yung lakas mo, babalik na sa kondisyon yung katawan mo pag 12. Yan po yung sakit. Hindi po nakakapagsimba. So, paano po magpa-prosper yung relasyon natin sa Panginoon niya? Kumusta pong privilege natin yan, mga kapatid? So, wag po nating hayaan na every Sunday wala po tayo sa simbahan. Pagyamanin, i-prosper natin ating relasyon sa Panginoon. Kung gaano po tayo magpayaman materially, kung gaano po tayo kumayod para sa ating future, sa ating mga anak, sana ganyan din po yung intensity natin sa ating pagpapayaman, sa ating relasyon sa Panginoon. So, pumunta po tayo sa pangalawa. Second possession. God wants to prosper His children by having priceless peace. Kung meron ka nito, wala kang talo. Peace na galing sa Panginoon. Priceless po yan. Kapayapaan. Take note of the word priceless. There might be priceless treasures in this world such as antique paintings, precious stones, vintage cars, and so forth. However, the priceless peace of God that surpasses all understanding is supernatural that will enable us to respond in times of difficulties, whereas the riches of this world are powerless to do so. So, ganyan po yung peace ni Lord. Tingnan niyo po yung verse 13. Karugtong yan. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kung hahanapin nyo ang Panginoon, ito'y inyong masusumpungan. Siya'y inyong masusumpungan. Tulad ng sinabi ko, mga kapatid, ang mga Israelites sa panahong ito ay nasa exile. And according sa mga commentators, almost 80 years na silang inaabuso. 80 years nang inaalila.
80 years nang inaapi, pinapahirapan, almost 80 years nang inaalipusta, inaalipin, inaalila. Makakapagtanong tayo, nasaan ang prosperity? Nasaan ang pangako ni Lord na magandang future, magandang buhay, prosperous na buhay? Nasaan? Mga kapatid, ang prosperity na pangako ng Diyos ay kalakasan, katatagan, kapangyarihan, kagalakan, at kapayapaan sa gitna ng kahirapan, kaguluhan, at kasakitan. Kapayapaan po. Yan po ang totoong prosperity. Kung hahanapin mo si Lord sa panahon ng ikaw ay nahihirapan, naguguluhan, at nasasaktan, masusumpungan mo at mararanasan ang pambihirang kapayapaan ng Diyos na kailanmay hindi mabibili ng salapi. Peace of God. So priceless po yan. Kasi marami pong mga billionaires ngayon. We are talking about billionaires, na wala pong peace of mind. Hindi po makatulog sa gabi. Walang magagawa ang pera. Hindi mo pwedeng bilhin ang kapayapaan dahil yan po ay galing sa Panginoon. At mas matindi pa, yung iba nagpapakamatay dahil walang peace. Makakapagtanong ka, nasa kanila naman lahat. Sobrang pero bakit nagpakamatay? Bakit po? Walang kapayapaan. Mga kapatid, ang pangako na peace o kapayapaan ni Lord ay nasa loob ng isip, nasa loob ng puso, nasa loob ng kaluluwa na hindi apektado ng kahit anong nangyayari sa palibot. Kahit bumagyo pa ng signal number 5, ang peace ay mananatili sa ating buhay dahil alam natin kung hahanapin natin si Lord, siya'y ating masusumpungan. Yan po ang napakagandang peace na nasa ating puso at isip. Meron pong isang international poster making contest. Alam niyo naman siguro yung poster making contest na ginanap sa US. Simple lang naman po yung contest. Magdo-drawing lang sila. Tapos, doon sa drawing, dapat mapakita nila yung word na peace. So, unang contestant, nag-drawing ng peace sign. Drawing lang ng kamay na peace sign. Ganda ng pagka-drawing, iba't ibang colors, creative yung pagka-drawing niya, nakakamangha talaga. Tapos, dun sa loob ng mga fingers, nilagyan niya ng mga salitang unity, love, joy, kindness, faith, hope. No? Ganda ng pagka-drawing. Tapos, meron sa ilalim nakalagay, peace. Second contestant, nag-drawing ng earth. At sa palibot ng earth ay merong mga naghahawak kamay ng mga iba't ibang bansa. Yeah. Tapos may nakalagay sa ilalim, peace. Okay rin. Pero alam niyo ba kung ano yung nanalo sa contest? Simple lang yung drawing niya. Black and white lang. Walang color. Lapis lang yung ginamit. So itong tao na to, nag-drawing siya ng puno na hinahagupit ng bagyo. Sobrang lakas ng bagyo. At itong puno na to ay halos maubos na ang dahon sa sobrang lakas ng bagyo. At makikita mo dun sa drawing niya na sa isang sanga ng puno ay mayroon pong isang ibon. Relax masyado. Humuhuni pa. At meron nakalagay sa baba, peace. Yan po ang totoong definition ng peace, mga kapatid. Ganito ang prosperity na promise ni Lord. Bibigyan tayo ng priceless peace. Kaya nga mga kapatid, kahit ano pang mangyari sa palibot natin, bumagyo pa yan, maggera kayo dyan, bahala kayo, mag-El Nino, maglabasan niya mga bagong virus, malugi ka sa business mo, maskam ka pa, manakawan ka, mabankrupt, kahit humina pa yung sales mo, kung nasa atin ang peace ni Lord, prosperous pa rin tayo. Peace of God.
Hindi po tayo manghihina sa ating pananampalataya. Hindi tayo maglalaylo sa ating pagsamba. Hindi tayo titigil sa pananalangin. Hindi tayo lalayo sa Panginoon dahil mayaman tayo sa kapayapaan na galing kay Lord. Yan po ang prosperous na tao. Okay, dadako na po tayo sa last. Ang third possession na gusto pong ma-acquire natin sa buhay, ng totoong prosperity. Third possession, God wants to prosper His children by having perfect place. Lugar. Isa po sa mga sukatan natin para masabi po natin ang isang tao ay prosperous kung maganda ang bahay. So, yan po yan talaga. Hindi po natin pwedeng deny. Isa sa mga sukatan, kung gusto mo malaman ang tao, prospero siya, bahay. Pag-usapan muna natin si Stephen Curry. Wala naman yung team ni Stephen. Tak-tak na. Alam nyo si Stephen Curry, a greatest shooter of all time, ang halaga po ng bahay niya ay 2.6 million. Grabe, no? Hindi pala billion. Billion. 2.6 billion pesos ang halaga ng bahay ni Stephen Curry. Bahay pa po yun. Hindi pa po kasama yung lote. Kasi yung lote niya ay nasa baybayin ng California Beach. No? Sobrang mahal siguro ng lote doon. No? At ang bahay po ni Stephen Curry sa sobrang laki ay meron pong mga elevators sa bahay sa loob. Tapos po yung mga lamesa niya sa sala, remote control po. Pag isang pindot lang, maglalabasan yung mga bote ng wine, baso, pati ice. High-tech. Yung master's bedroom po ng bahay ni Stephen Curry nasa harap ng Pacific Ocean. Tapos pag pumasok kayo sa bahay niya, meron pong mini museum pa. Oh, napakaganda. Somehow, pwede nating i-consider ito na prosperity. Subalit mga kapatid, wala po itong binatbat sa promise na perfect place para sa ating lahat ni Lord. Wala po yung sinabi. Tingnan natin yung verse. Okay, verse 14. I will gather you from all nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. So, ang context po ng Israelites, katulad ng sinabi ko, ay nasa exile. Nag-promise si Lord na matatapos ang inyong paghihirap, matatapos yung exile nyo, matatapos yung pagdurusa nyo. At sa panahon na matapos ito mga kapatid, sila ay titipuning lahat ni Lord. Titipunin, pagsasamahin, igagather. At silang lahat ay ibabalik sa promised land. Ang perfect place na promise sa kanila ni Lord. So ito po yung meaning ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ito po yung meaning nun. They have a blessed hope and bright future because the Lord will bring them back to their own land, the perfect place for them. Promise po sa Israelites. So, isa-shortcut na natin yung application ngayon. So, yung promised land po ay para lang po yan sa mga Israelites, hindi po yan sa atin. No? Subalit, ang parallel o tinatawag natin na counterpart ng promised land sa ating mga believers ngayon ay yung tinatawag natin na heaven. Okay. Ang application ng promised land para sa atin ay ang perfect place na hinanda ni Lord para sa mga anak niya. Therefore, heaven ang katumbas ng promised land sa time ng mga Israelites.
So merong promise si Lord na perfect place, heaven, para sa ating lahat. Ito po yung possession na dapat ma-acquire natin kung gusto po nating matawag na prosperous. So mga kapatid, ang heaven o ang perfect place na hinanda ni Lord ay mas maganda pa, mas magara pa, mas high-tech pa kaysa sa bahay ni Stephen Carey na pinag-usapan natin kanina. Mas matindi pa. Sobrang layo. In fact, ang Book of Revelation, mga kapatid, ay gumamit ng word na gold para i-picture out ang beauty ng heaven. Yung floor, gold, walls, roof, upuan, gold. No? Ganun po kaganda yung place na ni-ready ni Lord para sa atin. Hindi pwedeng ikumpara ang bahay ng kahit sino. Kaya nga mga kapatid, ang challenge po sa ating lahat ngayon, kung nag-i-invest tayo ng earthly wealth, kung nag-i-invest tayo sa business natin, kung nag-i-invest tayo ng pera para sa ating pamilya at para sa future, sana mag-invest din tayo ng kayamanan na madadala natin sa ating perfect place. Yung ating mga talents, yung mga gifts po natin, mga abilities, ipagamit po natin yan sa Panginoon. Pagamit natin yan sa simbahan, ipagamit natin sa ministry sa simbahan, yung oras natin, i-invest natin yan sa Panginoon. Sobrang ikli na ng buhay ng tao ngayon. 70, makaabot ka ng 70, blessing na. So habang bata pa, habang may lakas pa, seryosohin at totohanin natin ang pagsaserve natin kay Lord. Yung mga wealth natin, material possession, mga earthly wealth, pwede yang maubos, pwede yang mawala, pwede yang manakaw. So habang nasa kamay pa natin yan, i-invest natin to sa gawain ni Lord. Invest natin sa simbahan. Invest natin sa ministry. I-invest natin sa mission. Nang sa ganun, pagdating natin doon sa perfect place na hinanda ni Lord, madadala natin ang mga possession na hawak-hawak natin ngayon dito sa lupa. Kung naalala niyo yung message natin last Sunday, no? Debunking, no? Pwedeng madala ang kayamanan sa langit. Okay, ito po yung meaning po ng totoong prosperity. At nawa ay taglay-taglay natin ngayon to sa mga buhay natin. Precious privilege, priceless peace, and perfect place. Good morning po sa ating lahat.